Hi guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Valerian 888 Capricorn. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Weekly tarot reading guys. First week ng October 2024, Capricorn. Okay. So, first card natin is itong exceptionality, 33. Nakikita ko sa'yo dito na may ginagawa ka, Capricorn, or may gusto kang gawin na, or parang may focus ka. Yung focus mo is nasa isang bagay or nasa isang direction. And may mga tao sa paligid mo na hindi nila naiintindihan. 'Di ba? Yung parang yung point of view mo ay hindi nakikita ng ibang tao kasi iba din yung point of view nila. So, ibig sabihin, yung direction na tinatahak mo ay iba sa direksyon ng mga taong, iba sa direksyon ng mga na gusto ng mga tao. So, if in a relationship ka, pwedeng mag-away kayo ng iyong karelasyon kasi iba yung mindset mo, iba yung mindset niya. If pamilya naman to, ganun din, yung kapamilya mo ay posibleng magkaroon kayo ng misunderstanding kasi iba-iba yung opinions nyo. And for the month of October, ihanda mo yung sarili mo kasi posibleng ikaw yung magiging laman ng usap-usapan. Pwedeng tungkol to sa relationship or pwedeng tungkol to sa pera or sa trabaho, negosyo or kano pa man. So, comment down below if you resonated. Ito naman, 34. Same energy ng Taurus. Pwedeng makakuha kayo ng atensyon sa strangers. Parang gano'n. So, pwedeng ang linggong ito is sobrang napakaganda, napakagwapo mo sa paningin ng mga taong hindi ka kilala. So, parang gano'n. So, makakatanggap ka ng atensyon, ng tulong, ng paghanga, ng suporta doon sa mga taong hindi mo masyadong ka-close. Yung strangers lang talaga. Pwedeng ka-schoolmate, pwedeng ka-workmate, pero hindi sila yung ka-close mo talaga. Okay, Voyage of the Heart. Yun, ang galing na ito. Yun na nga guys. So, nakikita ko sir dito, posibleng may magbabago dito ng ihip ng hangin. So, relationship, parang yung imagination mo o yung mga kagustuhan mo, yung gusto mo dati hindi mo na gusto sa ngayon. So, love flows through you and to you. So, parang maglalakbay yung imahinasyon mo. Marami kang gustong gawin, lalo na sa usaping relationship na dati kontento ka and then ngayon parang feeling mo hindi ka na kontento. Parang ang dami-daming mga gusto mo ngayon na dati hindi mo naman siya naiisip. So, if in a relationship ka, pwedeng marami kang makikitang pagkakamali sa karelasyon mo. Yung parang magkakaroon kayo ng pag-aaway or misunderstanding dahil sa hindi kayo magkasundo. Parang konti lang pwedeng mag-away na kayo or konti lang pwedeng magsagutan na or konti lang pwedeng maging cause na ng hiwalayan, parang ganun. So, uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. So, nakikita ko sir dito na madidiscover mo sa linggong ito kung ano yung pwede mong magawa para makuha mo talaga yung pinaka tuktok ng tagumpay. Nakikita ko sir, may discovery ka dito eh. Pwedeng madidiscover mo sa sarili mo na may kakayahan ka pala na makuha ito, or may kakayahan ka pala na tumaas yung sweldo mo, tumaas yung revenue mo, or alam mo yun, or pwedeng eto siya, may inheritance, merong inheritance, or pwedeng meron ditong financial lump sum of money na ma-recognize mo sa ngayon, or pwedeng ang nakikita ko siya dito, yung tinitake for granted mo ay isa pa lang lump sum of money, parang ganun. Yung hindi mo masyadong napapansin ay malaki pala yung value niya, parang ganun yung nakikita natin.
Okay? Comment down below. Pwede din yun siya sa relationship. Pwede yung relationship na meron ka sa ngayon is hindi yan yung talagang para sa'yo. And once na nakalabas ka na dyan sa relationship na yan, pwedeng magkaroon ka ng overall happiness and satisfaction or kano pa man. Parang ganun. So, okay, Queen of Swords. Nakikita ko rin dito, may iba sa inyo dyan na sa linggong ito, marirealize nyo na kailangan nyo palang mag-focus para sa future nyo. So, ibig sabihin, mayroong iba sa inyo dyan na masyadong nakafocus lang sa kasalukuyan. Yung, alam mo yung yung pakiramdam na may mga nagtatrabaho na para lang sa ngayon, like para sa mga needs lang sa ngayon, and then may isa sa inyo dito, or marami na pwedeng ma-realize nyo na, kailangan ko palang i-secure yung stability ng aking future. So, Queen of Swords, nakikita ko siya dito na simula sa linggong ito, magfo-focus ka sa kung ano yung pwede mong magawa para sa future, or kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, kung magmamatter ba siya, or kung ano ba yung outcome niya sa mga susunod na taon. Page of Cups, nakikita ko siya dito, marami kang marami kang plano, marami kang gustong gawin. Ang nakikita ko itong Page of Cups is pwedeng tungkol to sa Christmas and New Year's, or pwedeng celebration to. Pinaplano mo, sinusulat mo, ito yung gusto ko, ito yung gusto kong regalo, ito yung gusto kong gawin, ito yung parting gusto kong gawin, ganyan, ganito. So, comment down below if you are resonated dito. Meron din Capricorn sigurong nasa ibang bansa, and then plano niyang umuwi ng Pilipinas, parang ganyan. Ito yung mga parties na gusto niyang i-celebrate. And Five of Swords, nakikita ko siya dito na wala sa vocabulary mo yung pagsuko. Sobrang tatag ng prinsipyo mo. So, nakikita ko siya dito, hindi ito yung tamang oras para isuko mo yung pangarap mo. The more na nag-struggle ka, the more na magiging sobrang strong ka. Ace of Wands, nakikita ko sa'yo dito na if in a relationship ka, yung stable talaga na relationship, sobrang magiging masaya kayo ngayong linggong ito. Okay? Punong-puno ng saya, ng kilig, ng parang confidence yung magkarelasyon na to. And family life ka nun din sa loob ng pamilya, sobrang magiging masaya. And yun ngayon sabi ko sa'yo kanina, makakakuha ka ng kilig or magiging masaya ka dahil sa ibang tao. Pwedeng galing ito sa mga secret admirers mo, or sa mga taong may lihim na pagtingin sa'yo, or may mga taong nagpapapansin lang sa'yo. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!